Babatuhan ng putik ang mataas at saka ang hindi pala mataas saka mababa. Sabihin natin Senado at ang Kamara. Yan. Oho. Alam mo kung ano pinagbabatuhan nila? Ano ba yan? Sabi nung isang nasa Senado, kayo naman sunod-sunuran kayo kay Speaker Senate President yan nagsalita niyan. Yun na nga. Sunod-sunuran kayo kung ano lang sabihin ng Speaker ninyo. Doon lang kayo para kayo mga blind followers. Mga panatiko kayo ba't naman sinabi yan? Sino nagsalita niyan? Nako, ang nagsabi po niyan, mga kababayan, ay ang mismong presidente ng Senado. Aba? Yan. Baka naman yan isang akusasyon. Hindi naman totoo. Ha? Bulag daw silang tagasunod. Nako, mabigat na paratang yan dyan. Ang tawag yan parang panatiko Ay, nakita mo ba, Kuya Benny? Sinabi ba talaga ni Cheese yan? Sinabi. Meron ba tayong boses niyan? Baka sabihin nyo, nagpaparatang lang kami. Meron. Ito panoorin natin. Senate President Cheese, ano masasabi mo? Totoo ba yung sinasabi ko? Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pues kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Para sa akin, gagampanan namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naayon sa batas. Anong hindi niya kami kagaya dyan sa Kamara na sunod-sunuran lang? Ba? Inakusahan ang mga kongresista na bulag na pagsunod kay Speaker Martin Romualdez. Mabigat yan. Mabigat na paratang yan dyan. Kasi yung isang tao na sinabihan mo na sunod-sunuran ka, ibig sabihin, hindi ka na nag-iisip nun. Number one yun, hindi ka nag-iisip. Yan. Kaya sumunod ka. O pangalawa, nag-iisip ka at sumunod ka dahil malaki ang pakinabang mo dun sa nagpapasunod sa'yo. Ayun, tama din yan. Tama din naman yan. Kasi kung susunod ka nang hindi ka nag-iisip, masyado mababang level yun. Tsak naman, nag-iisip yung mga yan. Pero kung nag-iisip ka, pero sumusunod ka pa rin, kahit ayaw mo, ibig sabihin, meron kapalit yun. Parang hindi makatanggi, no? Oo, hindi ka makatanggi. Kay Benny naman tayo. Benefit of the doubt. Yeah. Ano naman ang benefit of the doubt, Kuya Benny? Well, it's very simple. Makikita natin na kung saan yung leadership talaga sa mababang kapulungan, meron din talagang suporta galing sa kanyang mga kasama. Di ba? Kung ano yung kumpas ng nasa ibabaw, siyang galaw ng nasa baba. Baka naman yung galaw. Kuya Benny, kaya halimbawa kumukumpas ka, di ba? Tapos meron ka mga asong nasa harapan. Hindi, musikero na lang, musikero. Huwag naman aso ba? Baka mga gatsan. Kasi kung may hawak kang tinapay, Jen, kasi na-obserbahan ko to, di ba? May hawak kang tinapay. Isasawsaw. Matigas yung tinapay Sabi ni Fernando pa, isasawsaw ko to sa mainit na kape, Nakita nung aso, nakita niya, kung saan ko dalhin yung tinapay, sunod na sunod. Well, ganun na. Marion. Dinala niya, ito, impeachment. Sunuran ngayon. Marion. Well, merong mga ganyang mga aligasyon na may ganyang mga sitwasyon. No? But again, of course, balik tayo kay Benny. Benefit of the doubt. Yan. At maaari na nagpapakita lamang ng solidong aksyon ang mababang kapulungan para ipakita naman yung boses nila. Although lower nga sila, malakas naman ang boses nila sa upper chamber. Meron ganyan tayo dapat kapananaw din. Kasi 24 versus 300 plus Yes. Diba? Tama kayo. Alam mo, sumagot naman yung isang kakampi sa Kamara de Representante. Ano sabi? Baka yan ang mas tama. Ano sabi? Baka yan ang mas tama. Sa katauhan po naman ni Congressman Paulo Ortega, Yun. sinagot niya yung pahayag ni Senate President Jesus Escudero Anong sunod-sunuran? Pakinggan natin. Ito po ang pahayag ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega. The speaker is our source of inspiration and our mentor and our guiding light. Siya po ang leader natin dito sa Kamara at nag-statement naman na po ang ating speaker na sinabi na po niya, it is with the sound discretion of the Senate. Hindi. Ayun, sumingit agad teka lang muna. Sabi niya, iba ata ito, sabi niya, siya po ang leader natin dito sa Kamara. Wala ba yung boss na yon? Yung ano? Yung sinabi? Parang iba ata.
yung sinabi ni Congressman Ortega na siya po ang leader natin dito sa Kamara. At nag-statement naman po ang ating speaker na sinabi na po niya, it is the sound discretion of the Senate. The speaker has not directed us to do anything. That is not the case. Wala ba tayo nun? Ayun, pakinggan natin. Binasa ko patuloy. Kung Paulo Ortega, ano masasabi natin? Para masagot natin, alam mo tayo sa ganang mamamayan, magkabilang panig. Nilalatag natin ng magkakaibang pananaw ng ating mga leader ng Kongreso. Banat! The speaker is our source of inspiration and our mentor and our guiding light. Siya po ang leader natin dito sa Kamara at nag-statement naman na po ang ating speaker na sinabi na po niya, it is with the sound discretion of the Senate. Ayun, okay. O di yun naman pala. Bilang leader nga naman, hindi mo naman maiwasan. Naputol din Jen. Meron karugtong pa yun May karugtong pa nga The speaker has not directed us to do anything. That is not the case. Yan. Halimbawa, ako si speaker, lagay ko yung aking kalagay. Sinabi ko, hindi, ito ang aking stand. Tapos nakinig yung mga miyembro. Siyempre, bilang speaker of the house, leader ng Kamara, hindi ko naman sinabi, oy, ito rin ang stand niyo nasa sa inyo naman yan. Kung ganun din ang magiging stand ninyo, kagaya ng stand ko bilang leader ng Kamara de Representante. At saka siyempre, may tinatawag din na party stand. Yes. Sila na magkakapartido At bilang mga edukadong tao at mga statesman, they know how to read between the lines. Alam nila yung body language ng bawat leader nila. Yung Makabayan Black, ano naman ang reaksyon? May sabi rin? May sinagot din ang Makabayan Black. Baka naman Makabayan yan. Ano yan? Sasang-ayon kay Senate President. Ipakinggan natin. Congresswoman Arlene Brosas. Ano masasabi nyo? Mukhang sunod-sunuran daw kayo kay Speaker Martin. Pakinggan natin. Hindi po ang Makabayan ang sunod-sunuran sa Speaker of the House. And we all know that kasi may independence po ang Makabayan. Lalong-lalo na kahit sa minority po kami, may independence pa nga rin kami sa minority. So ibig sabihin, kami po, ang pinupush po namin dito ay talagang matuloy ang impeachment trial. At yun kasi ang hindi natutuloy. At yun kasi ang hindi sinasagot ng tuwiran sa atin. And I think it is also because of the President of the Philippines saying na hindi na magkaroon ng impeachment trial. Actually, at the end of the day, tatanungin natin, sino-sino ba itong mga nagsasabi na ayaw ng impeachment trial at ayaw mapanagot yung isa sa pinakamataas sa bansa natin na nag-misuse ng public funds, na nag-abuse ng kanyang authority para gamitin ang confidential funds sa maling paraan. So yun yung gusto nating malaman. Ayun. Para mo, may maka-react lang kung konti sa sinabi ni Arlene, para ko nang nakinikinita kapag ka hindi natuloy ang impeachment sa Pangulong Bongbong, ang kalaban ng mga ito Yung linya ng salita na yan ni Arlene Brosas, di ba? Ngayon, mukhang medyo tactical, tactical medyo magkakaisa pa sila ng konti. Pero kapag ka ito, para mo nang nakikinikinita, meron ng kumakambino ng konti na anytime pwedeng lumihis ang Makabayan Black. At darating ang pagkakataon nang isisigaw ng mga yan, si Pangulong Bongbong naman ang waalisin nila sa gobyerno. Wala naman kasi permanenteng kaibigan yung Makabayan Black na yan Hindi ba nagrally na nga nung isang araw? Hindi ko lang alam kung kasama tong grupo na ito na ang kanilang isinisigaw, Marcos Duterte, pareho lang. Diba? Tama. Sila yung magkakasama sila. Kabataan, nagpa-press con pa nga sila. Kasi parang gusto na lang i-pressure ang kasalukuyang administrasyon na ituloy talaga. Dahil sinabi rin ng Pangulo na hindi na kailangan ng impeachment. Yun. Nulit ng presidente yun. Kasi nga, doon sa kanyang stand na kung siya tatanungin, personally, ayaw ng Pangulong Bongbong sa impeachment. Kuya Benny. Di ba? Yun ang malinaw ukol po sa bagay na yan. Well, hindi ko lamang po alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw sapagkat nag-react ng husto itong mga mababatas sa naging pahayag nga po ni Senate President
Chis Escudero na ang mga mababatas natin sa Kamara de Representante ay para bagang sunod-sunuran kay Speaker Martin Romualdez. Bulag na taga-sunod. Oo. Parang ganun sinasabi. Pero ako naniniwala, hindi naman siguro totoo yun. Kasi ang mga mababatas natin ay meron naman talagang ay may kanya-kanyang sariling pananaw at siguro nagkakataon lamang na sinabi yun ng kanilang House leadership. Meron pang nagsalita tungkol dito sa issue na ito. Meron pa ba? Yung taga-Bataan, si Representative Geraldine Roman. Ay, kilala ko yan. Si Kong Roman. Roman to Ang sabi niya, kung tutuusin, tahimik nang ang speaker sa usapin ng impeachment. At nung isang araw lamang niya sinabi na hintayin ang desisyon ng Senado ukol sa impeachment. Okay. Kaya walang basihan ang pahayag ni Escudero laban kay speaker. Ayun. Hindi daw pwedeng baliwaliin ng Senado ang nasa saad sa saligang batas na dapat aksyonan nila ang impeachment case. Ayon naman kay Congressman Rolando Valeriano. Sa Maynila. Si Kong Rolando. Never. Never. Hindi kailanman nagdikta ang speaker. Pasya daw ho nila na pumirma sa articles of impeachment laban sa Vice President. Hindi ito dikta ng Speaker Romualdez. Dikta ito ng taong bayan. Jen? Ayun. Well, ano ba naman kaya pinaghugutan ni Senate President Chis Escudero doon sa kanyang naunang pahayag na para bagang, yun nga, ipinarinig namin sa inyo kanina, na sa kanyang pagtingin ay nagiging sunod-sunuran daw ang Kamara de Representante sa naging pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon, Diba? ang tanong ngayon, sa nangyayaring hidwaang yan, hindi magiging magandang resulta niyan para sa ating bayan. No? Yan. Ang nais nating makita ay yung very harmonious na trabaho at Dapat. masaya, maayos para sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Ang tanong ngayon, sa nangyayaring itong patudyadahan na mga kongresista sumasagot na sa Senate President at ang Senate President ay nagbibigay na ng mga ganyang akusasyon, paano ang paraan natin para maayos ito? Kailangan bang mangimasok na ang ating Pangulong Bongbong Marcos? O doon lang kay Executive Secretary Lucas Bersamin, meron na tayong makitang resulta na maganda. Di ba? Kaya nga, meron tayong PLLO rin. Itong Presidential Legislative Liaison Office. Yes, Liaison Office. Ito yung nagtutulay sa Malacanang patungo sa Senado at sa Kongreso. Baka naman pwedeng tulayan niya na rin yung Kongreso at Senado para naman sa ikatatahimik ng ating administrasyon. Ayun. Tako, maganda ang totoo dyan. Dapat di ba nung isang araw na nirekomenda ko na nga, ang Pangulo, Speaker, tsaka Chis, pwede ba kayo? Mag-usap-usap naman tayo. Yan. Pwede bang sa kabatiran ng ating mga kabayan, third quarter na Di ba lagi ito binahalimbawa ng kumbaga sa basketball, ay third quarter na Kinakailangan ko ng... Kailangan pumosisyonan ng maayos. Maganda na yung aking iiwan ng legacy sa sambayan ng Pilipino. Kung kayong dalawa na mga kakapanalig ko dapat mag-away-away, wala akong magagawang mabuti nito. Di ba? At yung sinasabi mo, wala. Merong legislative at executive. Di ba? Hiwalay yan. Totoo. Anyway, ako naman, sana sa mga bagay-bagay na ito, ang kahantungan ay mapigil itong mga bagay na ito. Yung awayan. Kasi pag lumalayan, napakasama. Batikusan. Walang papasang batas. Yes. Na pakikinabangan sana ng sambayanan. Lalaki ng sweldo ng mga mambabatas. Lalo pa nga, Kuya Bennett, Kuya Nelson, ilang araw na lang matatapos na ang sesyon. Diba? Next week, wala na po June 11, 12, tapos 13, Synergy Adjournment magsasara na po na 19 Congress. Diba? Kung magsasara yan, habang meron kayong ganyang hindi pagkakaunawaan, hindi naman po maganda. Hindi maganda ang sasalubong sa papasok na ika-20 Kongreso. Diba? Ayun. Pinakamabuti, mag-usap.
Wala hong hindi magandang kahatungan yan kung kayo ay nagkakaroon ng open communication. Lahat ng bagay ay nakukuha ng paupo. Yan. Kung kailangan nyo kunin ng patiwarik, patiwarik. Yeah.